100,000 pesos ang pera na kakailanganin doon para ma-settle yun. Na-ex-convict na ako, ayaw ko by this time, maano pa ako, malagay na naman ako sa hot water, makulong na naman ako. Hindi ko na pinangarap ulit makulong pa. Wala akong choice, may mga nakakilala ako, may mga nakausap ako, hanggang sa nakilala ko si Senator Trillanes, nabuo ang plano na ito. Hindi lang si Senator Trillanes, kundi ang iba pa na staff ang iba pa na member ng Liberal Party. Katulad ng staff ni Senator De Lima, si Atty. Phil, at yung ibang staff, at mismong si Senator Risa Ontiveros. Ilang beses din kami nagkaroon ng pag-uusap at deliberation. At lahat ng yan, ginawa... Oh, di ba? Ganito po ka-demonyo. Ganito po ka-animal. Ang mga liberal. Itong si Virus, itong si Trililing, itong si Saba, at itong si si Lenny, hindi niya nakausap. Pero nakita niya si Lenny Lugaw. Sa isang universidad sa Manila, pati ang Project Sodoma. Pagkatapos ng proyekto na yan, ang pangako, bibigyan ako ng pera, babayaran ako. Pag ang nakaupo, si Vice President Leni Robredo as President of the Republic of the Philippines, absolute pardon ako sa lahat ng kaso ko at bibigyan ako ng posisyon sa gobyerno. Inaamin ko, mali ko yon. Hindi dapat ako nagpadala sa ganon, kaya lang wala akong ibang pagkukunan ng source para maklear lahat yun. Kung nagawa ko man yun dahil sa pera, kung nagsinungaling man ako dahil sa pera, siguro panahon din para itama ko yung pagkakamali na yun para hindi pa huli. Alam ko na nationwide manhunt ako. At ayaw ko, at kung sakasakali man na mauhuli ako, buti ko nga makahuli sa akin organic nasa gobyerno. Paano? Kasi this past few days, after the election, nung wala nang pumapasok from the Ocho Derecho, naglaylo na sila. Si Senator Sani Trillanes, hindi na nakikipag-usap sa akin. Yung chief security niya na si Junel, hanggang kagabi, tinatry ko, sabi ko, gusto ko makausap si Senator. May SOP daw, may protocol. Yung pala yun, nung wala pong pumasok doon sa mga Ocho Derecho sa Inodoro. Yung pala yun, kaya itong si Bikoy, lumabas na. Kasi baka madali pa siya ng mga kampon ng mga kadiliman. Kailangan dumaan muna sa kanya. Dati wala namang ganon. Bakit ngayon marami ng ganon na SOP? Dati marami kami doon. May mga securities ang pinapadala sa akin from Magdalo. Ngayon wala na. Mag-isa na lang kami doon sa condo, sa The Group Residence sa Pasig City. Sa room 713-A na pagmamay-ari ni Lita Salvador na kung saan ang asawa noon, a certain Atty. Salvador, isa sa mga supporter ng Ocho Derecho at nag-contribute ng malaki sa Ocho Derecho campaign. At yun ang isa sa mga dami ni Senator Trillanes sa kanyang different properties sa iba't ibang parte ng Manila. Okay. Thank you very much. The next question will be coming from Mar Gabriel and to be followed by Leia Ilagan. Hey, Sir Bigoy ulit. Sir, may nabanggit kang pera. Magkano yung naging usapan? 500,000. 500. And then, sir, paano ka nagkaroon ng connection dito sa Liberal Party? Sa isa sa mga pare na direktang nakakakilala kay Senator Sani Trillanes, siyang nagdala sa akin. Sino? Pwede nating pangalan. Pwede natin pangalanan. Sino po? A certain Father Albert Alejo. Sir, may mga inaakusahan kang tao dito. Ano yung mga ebidensya mo na magpapatunay na nasa likod mo nga sila nung ginawa mo? Hindi lamang... Yan po ang malupit sa mga liberal. Ang kadikit po ng mga liberal, mga pari. Kasama ni Abante, dire-diretsong impyerno yan. Ebidensya, nandyan yung continuous communication namin ng mga grupo sa iba't ibang communications ko. Alam mo, sir, kung ebidensya sir na hayag or yung litaw, sa sitwasyon namin, sir, kalaban namin ng pamahalaan that time, nagpupulong kami sa walang pagpupulong na magaganap na hayag, parating patago yan. Kaya nga kung magpulong kami noon, sir, sa mga tagong universidad, nagpupulong kami. Gaya ng Particularly, halos kadalasan sa De La Salle University,
at sa Ateneo de Manila University. Sir, sa paglutang mo, marami mag-iisip. Siyempre, sabi mo, wala ka ng credibility. Baka Yes, sir. isipin ng marami, baka lumulusot ka lang sa mga kaso. Sir, hindi po mawawala yun, sir, sa taong bayan. Ano, sir? Bawat isa po sa atin, sir, may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang prinsipyo, may kanya-kanyang ideolohiya. Hindi ako lumitaw para muling paniwalain yung tao. Hindi ako lumitaw para ito na ang paniwalaan nyo at hindi na ito. Hindi ganun, sir. Lumitaw ako, nag-surrender ako sa otoridad sa pamagitan ng Philippine National Police dahil nandun sa kanila yung tiwala ko. Okay? Pangalawa, gusto kong linisin yung pangalan ko at yung mga previous case daw na mayroon ako. Na kung saan, nung paglaya ko sa Bureau of Correction, hindi naman yung lumitaw nung binackground check ako. Kasi sir, sa Bucor, bago ka lumaya, iba-background check ka. Nagulat din nga ako kung bakit nagsilitawan yan ngayon. Pero nandyan na yan, haharapin ko yan. Ngayon, ipresenta ako ng Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Chief, Director General Oscar Albayalde, upang humingi ng paumanhin sa mga tao na nadawit, sa mga tao na pinangalanan, na hindi naman talaga totoo at wala namang katotohanan ang lahat ng mga sinasabi. Sir, Hindi po para paniwalaan ng taong bayan. Kung sa tingin ng taong bayan, kapanipaniwala ako, mas maganda. Pero kung sa tingin nila hindi, sila na po ang umusga. Pero siguro ko, sir, isa lang mapapansin mo ngayon. Sa lahat ng paglabas ko, may script ako. Ngayon, wala akong script. Impronto ako nagsasalita sa harap ninyo. Sir, last on my part. Sir, yung huling press con mo sa IBT, pwede ba naming malaman kung sinong nag-ayos ng press con mo? Actually, sir, ano na yon, nakaplano na po talaga yon. Linggo pa lang, May 6 ako lumabas. May 5, we had a meeting with the Project Sodoma team. Nandun sila Sani, yung chief security niya, sila Junel, yung Magdalo Group, nandun yung iba't ibang religious organization, yung sa communications namin. Ang plano talaga, magpa-file kami ng kaso sa ombudsman. Kaya lang, yung abogado namin from the flag, headed by Attorney Chel Jokno, sila Tedet T, Chodoro T, Attorney T, yung dating nasa Supreme Court, tapos a certain Attorney Chito, kinuha yung serbisyo ni Attorney Abiel Pajardo ng IBP. Si Attorney Abiel Pajardo naman, ang suggestion, instead na pumunta sa ombudsman para mag-file, pumunta muna sa kanila, at pagkatapos ng filing, pagkatapos doon, isusumiti ko yung sinumpaang salaysay ko, then it's up to them to determine kung mabibigyan ako ng free legal assistance through ng NCLA na pinamumunuan ni Attorney June Ambrosio. Okay, thank you, Lea Ilagan. Nakaplano na yan. Nakaplano na yon, May 5 pa lang. Hindi yun biglaan. Dun sa Bicoy, ang Tutuar Narco List, 1 to 5, may mga dokumento ka dong binabasa, may mga code ng mga binabanggit mong tao at idinadawit. Sino ang nag-fabricate nun? Dahil sabi mo kanina, hindi lahat totoo. As per my personal knowledge, lahat yun dala palagi in different series of meeting ng grupo ni Senator Antonio Trillanes. Nakalagay yun sa brown envelope na dalawa. Ang sabi niya sa akin, pina-verify daw yun sa Anti-Money Laundering Council, yun daw ang mga account na existing, yun ang sasabihin ko sa video. At totoo na may script po yun, binabasa ko yun. At totoo pong ako talaga yun si Bicoy. Huwag na kayo magparahanap kung sino pang Bicoy. Dahil ako talaga si Bicoy. At ako yung nasa likod nun. Kung naiba-iba lang yung boses, ako pa rin yun. Ako si Bicoy. Okay? May binabanggit ka din doon na dragon sa likod ni... Hindi totoo. Walang dragon tato si Bongo. Walang dragon tato si Bongo. Okay? Kaya nga, nung lumitaw sa episode 3 na may dragon tato si Bongo, naghanap na naman kami ng paraan para palitawin na may talagang tato siya at pinabura yung isang laro sa liga ng UNTV, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Tapos kinalaunan nga, cleaner na naman siya ng UNTV. Di ba? Okay. So ngayon ma'am, tawag nito, kay Paulo, hindi ko alam. Ayaw ko kasi hindi ko alam kay Sir Paulo
kung talagang may tato. Kasi during the Senate hearing ata noon kay Senator, sa Senate hearing, inadmit niya na may tato, kaya lang ayaw niyang ipakita.